This question is addressed to Senator Chiz. Sir, as a seasoned politician, how would you justify running as vice president under a presidential candidate who relatively has a thin track record? Mas matanda sa akin si Grace, ha? Mas bata ako sa kanya. She was born in 1968. I was born in 1969. Santon. Tiyak ko, hindi ko panahon ngayon. Hindi ko alam kung darating yon. Maaring hindi na. Pero tiyak ko ngayon, hindi yon. Dapat matuto ang bawat siguro naninilbihan sa pamahalaan, lalo na sa mga halal na pwesto, na magbigay daan dun sa mga tao na sa pananaw at paniniwala niya ay kayang pagsilbihan, dalhin ang bola, ika nga, at manilbihan ng tapat sa ating mga mamamayan. Balik ko yung tanong. Noong 2010, mas malawak din naman ang karanasan ni Secretary Rojas kaysa kay Pangulo Aquino. Pero piniling suportahan pa rin ang mas nakararami. Kabilang ako doon, si Pangulo Aquino. Pati yung partido niya, yun ang pasya. Piniling masuportahan yung mas kulang sa karanasan na si Pangulo Aquino kesa si Secretary Rojas at that time. Dahil din marahil, panahon niya yon at yun ang panahon niya. Hindi rin siguro tiyak na darating pa ang panahon nung kanyang katambal, pero tiyak nung panahong yon, hindi yun ang tamang panahon. Ganon din marahil ngayon. Sa totoo lang, mas malaki ang pag-asa ni Senator Grace Manalo kesa ako sa kasalukuyan tinatakbuhan ko. Pero maging ganun pa man, ang importante, malagay sa pwesto yung pananiniwalaan nating may kaya magdala ng bola para sa ating bansa. Naniniwala ako. Nasa tamang lugar ang kanyang puso, nasa tamang lugar din ang kanyang intensyon para sa ating bansa. At kung mabibigyan ng pagkakataon, maninilbihan siya ng tapat at maayos sa ating bansa. Tulad ng mga nagdaang Pangulo natin na naging tapat din, bagaman salat at kulang sa karanasan. Dagdag pa siguro doon. Minsan, alam mo, yung walang karanasan ang maganda, bukas yung isip at bukas ang kalooban. Minsan yung masyado nang matagal din sa gobyerno, pakiramdam at akala nila, alam na nila lahat at kaya na nilang gawin lahat. Minsan magandang magkaroon sa pamahalaan ng mas bata, hindi man kasing labak ng karanasan, sapat para malaman ang pagkakaiba ng tama at mali. Sapat para iuna ang mas nakatataas na interes ng nakararami kaysa yung sarili niya o nung malalapit sa kanya. Bukas na kaisipan para makinig at pakinggan ang iba't ibang opinyon ng mga taong marahil ay mas marunong sa kanya at mas may karanasan. Para sa gayon, ika nga ni Ma'am Lenny kanina, sa mas maraming taong nagbibigay ng kanilang input at opinyon, mas magiging inclusive ang paninilbihan ng sinumang Pangulo at mas mapapatunayan natin na buhay at malakas ang demokrasya sa ating bansa sa pamamagitan ng partisipasyon ng mas maraming tao. Walang Pangulong may kaya magbalikat ng lahat ng problema ng bansa. Importante at dapat sino mang susunod na Pangulo maging bukas sa pagtulong ng sino man na nais tumulong sa ikaunlad ng ating bansa. Thank you very much.